kung anong ibig sabihin ng pagiging alagad ng ating Panginoon. O paano maging tinatawag nating disciple, ano po. Alam po natin na isa sa mga katawagan na ginagamit sa mga Kristiyano ay alagad ng ating Panginoon. Natuklayan na po natin sa ating pag-aaral ng isang paglalarawan na ibinibigay sa mga Kristiyano ay sila po ay parang atleta. Ano po. Kapag tayo atleta, tayo po ay may determinasyon na manalo at inihanda natin ang ating sarili at pag-iisip sa ganung layunin. So, hindi paraan, ganun din tayo. Inihanda natin ang ating sarili, binabago natin ang ating kaisipan, at inihanda natin ang ating mga sarili upang tayo magtagumpay. Hindi po pwede sa alagad na parang atleta na baliwala lang ang ating pagtakbo. Sabi nga ni Pablo, hindi tayo nakikipaglaban na walang katiyakan. So bilang atleta, alam po natin na tayo may katiyakan sa mga bagay na ating ginagawa. So dito po tayo magsisimula sa hapong ito. Talagay ko dito tayo natapos ng nakarang linggo, mga kapatid. Kung tayo po ay sundalo, tayo nilalarawan bilang sundalo. By necessary inference, may digmaan. Hindi ito physical digmaan, obviously. Pero may digmaan. At kapag may digmaan, meron tayong kaaway. Wala naman nagdigdigma na hindi nag-aaway. Halimbawa, kung ating i-apply sa ating kasalukuyang panahon, meron kaguluhan dyan sa may West Philippine Sea o South China Sea, kung naman ang katawagan, gusto gamitin. Kapag hindi naayos yan, magkano digmaan. Ang kaaway natin ay yung China, at sa point of view ng China, tayo kaaway niya. So pag may digmaan, may kaaway. So nilalarawan tayo bilang sundalo ng Panginoon. So obviously, meron tayong kaaway. Otherwise, hindi tayo lalarawan bilang kaaway, o bilang sundalo. Doon sa ating unang binasa, doon sa Ephesians chapter 6, verse 13 to 16, ito po yung paglalarawan sa lahat ng Kristiyano, hindi lang mga aral, hindi lang elders, lahat ng mga Kristiyano. Sapagkat ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, isulat sa mga Kristiyano sa Ephesus. So tayo po yung sundalo, tingnan ninyo. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkasan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. At taksuot sa inyong mga paa paging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin yung kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito inyong masusugpo ang mga nag-aapoy ng palasong o palaso ng masama. In other words, yun ay larawan ng sundalong Romano. So inilalarawan tayo sa isang talinhagang paraan o figuratively na tayo sundalo. So meron tayong kaaway. So sino ating kaaway? Na mabuti at nararapat na kilala natin ang kaaway natin. Pag hindi mo kilala ang kaaway mo, delikado ka. Siyempre, paano ka makapaghahanda? Para sa ating kaisipan, inisip natin mga denominations, yun ay ating mga kaaway. Yung mga atheists, hindi naniniwala sa Diyos, yan ang ating mga kaaway. O yung mga kapatid na nagtuturo ng maling aral, yan ang ating mga kaaway. Pero kung titignan natin ang sinasabi ni Pablo, hindi sila ang ating tunay na kaaway. Kapagkat ang ating mga kaaway, hindi tao. Sabi ni Pablo, for we do not wrestle against flesh and blood. Ganyan. Hindi tayo nakikipaglaban, laban ng dugo. So, hindi physical na labanan niya. So, hindi rin tao ang ating tunay na kaaway. Yung mga bagay na yan, mga denominasyon, mga atheists, at pabulang mga kapatid, sila nagdudulot sa atin ng pakikipagpunyagi, pero hindi sila ang ating tunay na kaaway. Ang tunay nating kaaway siyang Diablo o tinatawag ng Satanas. Yung pong Diablo, yun po yung transliteration actually. Hindi yan salin. Ang Diablo ay galing sa salitang Grego na diabolos, kanya.
Nang ibig sabihin, the accuser or slanderer. Yan ang kahulugan, no? O Satan o Satanas. Sa salitang Grego, kaaway. So yung salitang Satan, ang ibig sabihin niya, kaaway. So yung salitang Satanas, hindi Tagalog yun. Yun ang ibig ang Grego, galing sa salitang Grego yun, Satanas. Nang ibig sabihin ay kaaway. So meron tayong kaaway na laban sa atin. Siya ay nag-a-accuse laban sa atin. Nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo laban sa atin, laban sa Diyos. So ang Satanas, yan ang ating tunay na kaaway. At siya'y parang leon. Alam niyo, ito salita like a roaring lion. Ito po ay isang simile. Nagpapakita ng salita ng pag-aambing. Salitang katulad, like. So sinasabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang ating kaaway. Be sober. Yung salitang sober, ang literal na kahulugan niya, you are free from the influence of intoxicant. So yung mga kapatid na naniniwala na pwede uminom ng konti, mali sila. Pag ikay sober, ikay matinong pag-iisip kanya. Pag ikay nasa influence ng nakalalasing, hindi ka pwedeng matinong kaisipan. Kaya kung driver ka, at ikay nakainom ng alak, baka madisgrasya ka. Yung perception hindi normal. So dapat tayo ay may matinong pag-iisip kanya. Be vigilant, tayo nagbabantay at nag-iingat. Bakit? Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yung leon, actually, itong animal na leon, hindi ito patas lumaban. Nakatago yan. Naghahanap siya ng masisila. Usually, pag mayroong kawan ng mga hayop na gusto niya kainin, tinitignan nila kung sinong mahina, may sakit, o yung bago panganak. Nakatago sila, tinitignan nila yun. Pag nakakita sila ng pwede nilang kainin, yan ang papatayin nila. Yun ang diablo. Siya nakatago. Naghihintay na siya ng pagkakataon na tayo kanyang masila. Hindi siya ang ating kaaway. Meron lang siyang ginagamit ng mga tao, katulad ng mga denominasyon, etc. etc. Pero siya ang tunay nating kaaway. Na tinatawag nating Satanas at Diablo. Dito sa Revelation 12 verse 3, ito yung larawan niya. Hindi ito literal na dragon. Although siguro, meron talaga tunay na hayop na tinatawag na dragon. Kasi sa mga Chinese, may dragon. Kaya meron siyang dragon dance. Sa mga Europeans, meron din silang dragon. Yung naglaro ng apoy sa bibig. Kung gano'n ang dragon, hindi natin alam. Pero hindi gagamitin ng Diyos ang isang bagay na hindi totoo. Sabi rito, and another sign appeared in heaven, behold, a great, fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his head. Yung mga salitang ito, yung sa aklat ng Apocalypse, merong susi yan. Yung sa sinasabi nilang 7, 10, yan ay bilang ng pagiging sakdal o completeness. So meron siyang 7 heads. Ang ulo sa Biblia ay ginagamit bilang tanda ng may otoridad, ganyan. Katulad sa Ephesians chapter 5 o Ephesians chapter 1 verse 23, sinasabi si Kristo ang ulo ng iglesia, ganyan. In other words, siya nasusunod sa mayroong otoridad, ganyan. So itong Satanas, meron siyang malaking otoridad. 10 horns. Yung salitang horn, yan ay sungay, siyempre. Ang sungay ay tanda ng kapangyarihan o lakas. Yung kalabaw, hindi kanya pwedeng patayin sa kanyang bibig. Dahil kumakain lang ng ng grass, Pero pwede kanyang patayin sa kanyang sungay. Ang isa sa kinakatakutan ng mga leon sa Africa ay yung mga water buffalo, yung kalabaw. Hindi nila kaya yung kalabaw.
Pwede patayin ng kalabaw ang leon sa pamamagitan ng sungay niya. So, sinasabi, meron siya 10 sungay, meron siyang malaking kapangyarihan o lakas. The 7 diadems, ito'y nagpapakilala ng pagkahari. So, may sinasakupan siya. Natatandaan natin, nung tuksoy ng Diablo ang ating Panginoon sa Matthew chapter 4, sabi niya, kung ikay maglilingkod sa akin, kanya, bibigyan ko lahat ng karin sa lupa. Totoo yun. Aalis lahat ng mga namamahala sa mundo ito ay nasa influence si Satanas. Hindi nasusunod na kalooban ng Diyos, kundi kalooban ni Satanas. So ano nakikita natin sa ganitong klaseng kaaway? Ito ay isang makapangyarihang kahaway. A powerful enemy. Hindi natin siya pwedeng i-underestimate. Kung siya'y tao lang, kaya nating labanan. Pero hindi siya tao. Kasi mas makapangyarihan kaysa sa ating. Kung titignan natin ang paglalalaban na binasa natin. At ang kanyang kaparaanan ay pandaraya. Dito sa Apocalypse, sa chapter 12, verse 9. Ang kaparaanan ni Satanas ay pandaraya. Basahin natin. Sa 12:9, ito ang ating mababasa. At dito, maliwanag na siya tinutukoy. Sa 12:9, ito po, yung tumikit. Ito ang ating mababasa. At itinapon ang malaking dragon, tulad na sinasabi ito kanina, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa bukod sa kalibutan, siya'y tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. Yung mandaraya, sino man mandaraya ng tao, o sino man mandaraya, hindi mo siya mahalata. Maniniwala ka sa kanya dahil hindi mo siya mahalata. Kaya ito man na scammer na tao, hindi mo mahalata. Bibigyan ka ng magandang pananalita, etc., para may kahit kanya. Ganyan si Satanas. Siya'y dakilang mandaraya. Dinadaya tayo. Kaya kung di tayo nag-iingat, hindi mo mahalata. Later, nasiro ka na parang ni Satanas. Kanya. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 2, verse 11, alam din ng mga apostol ang kaparaanan na ginagagamit ni Satanas. Sabi niya, lest Satan should take advantage of us. Magagawa lang yan kung hindi natin alam ang kanyang kaparaanan. Pero sabi ni Pablo, for we are not ignorant of his devices. Alam namin ang kanyang ginagamit kanya. So in other words, alam natin ang paraan ni Satanas, makapag-aanda tayo laban sa kanya. Makikita natin. At ito ang kanyang karakter. Sa John chapter 8 verse 44, ang nagsasalita rito ay ating Panginoon. Ini-describe ng ating Panginoon ang Diablo na sabi niya sa kanyang mga kausap na mangudyo, nakaaway ng Panginoon, ay ang Diablo ang kailang ama, hindi ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ang kailang ama, sila susunod sa kalooban ng Diyos. Pero sila sumusunod sa kalooban ng Diablo. So ang kanilang ama ay ang Diablo kanya. You are of your father, the devil, o Diabolos, and the desires of your father, you want to do. Ano bang ginagawa ni Satanas? He was a murderer from the beginning. Anong ginawa ng mga Hudyo? Pinatay nila ang ating Panginoon. And does not stand the truth. Hindi siya tumitindig sa katotohanan. Because there is no truth in him. Pwede natin sabihin, nung nagsasalita naman siya ng totoo, totoo yan. Pero mayroon siya kasinungalingan. Kapag katotohanan ay inaluan ng kasinungalingan, hindi na totoo yun. Tingnan niya sa Genesis chapter 3. Paano yung nadaya si Eva? May sabi siya ng totoo. Basahin natin. Nagtanong siya eh. At sinabi ng sa verse 1, ang ahas nga higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos
huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa alamanan. At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa alamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan. Huwag din niyo itong iipuin, kundi kayo mamamatay. Mali sinabi ni Eva. Ang pinagbabawal na halamanan ng Diyos ay yung pagkaalam, butit masama. Kapag tinignan mo sa halamanan, may dalawang punong kahoy sa gitna. Yung halaman ng buhay at yung halaman ng pagkakilala mabuti masama. So nakita ni Diablo, hindi niya alam ang sinasabi niya, kaya ano sinabi niya? Subalit sinabi ng sa baba, tinatiyak na hindi kayo mamamatay. Kaya niya. Dahil kung kinaya mo yung halaman ng buhay, hindi ka mamamatay. So nagsasabi siya ng totoo. Pero may kaakibat ng sinungalingan. Kaya hindi siya nagsasabi ng totoo, in effect. Siya nagsasabi ng kasinungalingan. Kanya. When he speaks a lie, he speaks from his own resources. For he is a liar and the father of it. So siya sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ang Diyos ay kabaligtaran. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya maaaring magsinungaling. Sapagkat siya mabuti. So, isa Satanas, siya nagsisinungaling. Ginagamit niya yung katotohanan, pero may kaakibat na kasinungalingan. Makita mamaya natin na siya nagpapanggap. Maraming larawan si Satanas. Minsan, nagpapakita niya talagang siya masama. Pero minsan, hindi naman. Siya nagpapakita na siya ay parang mabuti. Makita natin. Siya ay masama, dangerous. So, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Kailangan huwag tayo magtiwala kay Satanas sa mga bagay na sinasabi niya. Siya po isang predator. Ang isang predator, hindi yan lumalaban ng patas. Kung yan man ay agila o naman, kakainin niya yung kayang-kaya niya. Yung hindi nakakahalata. Alam po niya yung mga agila, yung kanilang paningin, napakaliwanag niya. Nakikita yung malayo at nakikita siya ng detalye mula sa malayo. So nakikita niya mga hayop na pwede niya kainin na hindi nalalaman ng hayop na yun. Yung hayop na nakita niya na kakainin siya. Kasi pag sinabi hayop na yun, parang tayo nagmumura eh. Yung kanyang kakainin, hindi niya alam na siya'y kakain ng agila. So ganun ang Satanas. Hindi natin nalalaman. At siya'y nagkukulwari. Ito yung isang aspekto ni Satanas. Yung isa, talagang gumagawa siya ng masama. Pero sa kabilang banda, siya nagpapanggap. So may dalawang paraan sa Satanas. Kukunin ka niya sa kasamaan kung gusto mo. O kaya, siya magpapanggap. Kanya. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13, for such are false apostles. Ito ang dahilan bakit si Pablo hindi siya tumanggap ng upa sa Corinth. Dahil may mga bulang apostol na tinutulungan ng mga taga-Corinto. So para hindi masabi ng mga bulang apostol na katulad lang namin si Pablo, hindi siya tumanggap ng upa sa Corinto. Deceitful workers, deceitful, pandaraya. Bakit? Transforming themselves into apostles of Christ. Nagpapanggap silang sinugo ng Panginoon, samantalang hindi sila sinugo ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong magtaka. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. So may pagkakataon na siya ay nagpapanggap bilang anghel ng kaliwanagan. Kaya may mga denominasyon. Hindi gawa ng Diyos yun. Gawa ng kalaban niya. Kasi, kung may makita ka nagdadala ng Biblia, bakit mo isipin na siya masama? Dadaya ka, kaya mo, siya sabi ng totoo, may dala sa Biblia. Pero actually, ang tinuturo niya ay hindi katotohanan ng Diyos. Hindi kasinungalingan na galing kay Satanas. So, tingnan niyo ang iba-ibang paraan ng ating kalaban. Tinutokso ka niya sa masama, directly, o kaya, dadayain ka niya sa paraan na parang siya ay anghel ng kaliwanagan at maniniwala ka sa kanya. Yan ang mahirap ma-detect kapag kaya ng tao ay nagdadala siya ng katotohanan. Pero actually, meron kaakibat na hindi katotohanan. Mas mahirap yun.
Kaya madaling maniwala yung mga tao sa ganung paraan. So, siya nagpapanggap na para bang anghel ng kaliwanagan. At meron siyang kasama. Meron siyang kasama. Hindi siya nag-iisa. Dalawang pangkat lang yan ng grupo ng mga tao. Ang pangkat ng Diyos. Tayo, mga Kristiyano, nakakaunti sa bilang. At ang pangkat sa Satanas, na majority. Tingnan ninyo ang kanyang allies, kakampi. For we do not wrestle against flesh and blood, hindi ito physical na suntukan o labanan, but against principalities. Pag sinabing principality, ito yung lugar na sinasakupan. Kung titingnan niyo yung salita principe o prince, ang sinasakupan niya isang principality. Kung meron pong kilala niyo yung bansang Monaco, hindi hari ang namamahala kung si prinsipe lang. Yun ay isang principality ngayon. Against powers of kapangyarihan, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. So tingnan nyo, spiritual host of wickedness. Ito yung mga spiritual na tagapagturo, pero nagtuturo ng kasamaan kanya. Meron din tayo makikita ng principality o kapangyarihan sa physical na paraan. So itong ganyang magkasama. Kung titignan natin sa panahon ni Pablo, sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano ay minority. Tayo nabubuhay sa isang environment na laban sa kalooban ng Diyos. Isipin niyo ang development sa ating panahon. Noong ulang panahon, black and white lang ang labanan. Pinag-uusapan natin, bawal lang. Sa pagpupunta ka sa CR, female, male, ladies, gentlemen. Noong panahon ng mga Democrats sa US, nagulo sila eh. Nagkaroon ng palutuntunan na kung ikay lalaki na hindi naman lalaki, pwede ka pupunta siya ng babae. Kung ikaw naman ay babae na nagkukunin ng lalaki, pwede ka pumasok siya ng lalaki. Nagulo sila. Hindi mo wala nang black and white. Sino may gawa nun? Hindi ang Diyos. Yung tanas na may gawa nun. Sino nagpanukala nun? Ang pamahalaan. So kung minsan ang pamahalaan na liberal ang pag-iisip, yan ay kakampi ni Satanas. Pagka ang pamahalaan ay nagsasabi no, ang kakaroon tayo ng divorce, kanya. Hindi sa Diyos yun. Pag sinasabi, pwede mo nang i-abort ang anak mo, kanya, hindi ang Diyos yun. So tignan nyo, ito yung mga kakampi ni Satanas. Marami siyang kakampi, actually. Mas malaki ang grupo ni Satanas kaysa sa grupo ng Diyos. Not to say na mas makapangyarihan si Satanas. Definitely may mas makapangyarihan ng Diyos dahil may panahon na Satanas ay parusahan ng Diyos. At malapit na yan pagdating ng ating Panginoon. So, kung tayo po ay naakit ni Satanas, tayo magiging kaaway ng Diyos. Mag-ingat po tayo dito. Kapag kayo naakit ni Satanas, wala ka na sa kamay ng Diyos. Ang ipagtatanggol mo ay yung paniniwalang yun. So, maging kaaway mo ang Diyos, maging kaaway mo ang Kristiyano kanya. So, pagka natalo tayo na, tukso tayo sa Satanas, ng Diablo, nagiging kakampi tayo ng Diablo. Hindi na tayo kakampi ng Diyos. Having been taken captive by Him to do His will, pag ginagawa natin ang kalooban ni Satanas, hindi na natin kakampi ang Diyos. For instance, pag tayo naakit sa maling aral, hindi mo na kakampi ang Diyos. Kaaway mo ng Diyos. Kakampi mo na si Satanas. So mga yun na makikita natin, marami siyang kakampi. Kung minsan ang mga kakampi niya, ay yung mga tao akala natin ay kasama natin. Pero actually, hindi natin sila kasama, kundi kasama sila ng Diablo na hindi nila alam. Dahil sila nagpangilalim sa kalooban ni Satanas, hindi nila nalalaman. Dahil sa katigasan na kailang ulo siguro, at di pag-iingat sa mga bagay na kailang itinuturo o ginagawa. So meron tayong kaaway. So merong spiritual na digmaan. Anong ating panlaban? Kung tayo sundalo ng Panginoon, meron tayong panlaban. Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang panlaban. Tingnan ninyo, itong binasa natin kanina. Ito yung uniforme
ng isang Romanong sundalo. Sa kanilang kasuotan, meron silang belt. Lalo na pag katulad ko na medyo maakin siya. Kung walang belt ang pantalon mo, hindi mo siya makontrol mabuti o mahuhulog. Kung ikay sundalo at wala kang belt, maaaring batisgas ang inoporyo mo. So yung belt ang parang siyang parang ang uniforme nila ay maging matatag. Hindi sila magiging magulo. Sabi nga rito, the belt is a fundamental garment. It holds everything together. Yung belt nila. Ano yung belt na yun? Pagka ikay may belt, ikaw ay matatag sa pagkikipaglaban mo. Hindi mo na inisip yung uniforme, mahuhulog eh. Ano yung belt na yan? Ayun ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nagbibigay sa atin stability habang tayo lumalaban. So meron tayong belt. Yung spiritual belt, hindi naman literal, na nakakabit sa ating kasuotan. Ano ba? Meron tayong breastplate. Itong breastplate ng sundalo. Bisan metal yan, bisan leather, o kaya kung naman ang pwede nilang gamitin na pananagalan. Mahalaga yan. Dito sa ating dibdib, hanggang dyan, yan ang ating vital organs. Pag wala silang pananagalan, madali silang patayin ng kaaway. Kung papanahin ka, meron kang breastplate, hindi papasok. Kung meron tamak naman, may mag-attempt na saktan ka, tatama sa breastplate, hindi ka na masasaktan. So, sinasabi, meron tayong breastplate. Spiritually, meron tayong breastplate. Ano yun? Pagka mahina ang breastplate mo, madali kang masaktan, madali kang matamaan. Ang ating breastplate ay yung paraan ng ating pamumuhay. Yung ating moral uprightness. Wala silang masasabi sa atin na gumagawa tayo ng hindi maganda. Ang ating kabanalan, ang ating attempt na umiwalay sa pagkakasala, godliness, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. At ang ating integrity, na tayo tumatayo bilang isang Kristiyano sa anumang paraan, sa anumang circumstance, ikaw isang Kristiyano. Pag gano'n ng isang Kristiyano, alang ilalaban sa Satanas. Kasi lumalakad kang maayos sa kalooban ng Diyos. So, nakaprotect ka laban sa namang babalibag sa iyo ni Satanas. Literally, pag sundalo ka, anong ibalibag sa iyo? Meron kang breastplate, hindi ka mamamatay. So, kung gano'n ang ating paninindigan bilang Kristiyano, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin at tayo tapat sa Diyos, walang malalaban sa atin si Satanas. Hindi tayo pwedeng sirain. Bakit? Ika'y lumalakad na may integridad bilang isang Kristiyano. Ika'y lumalakad na may kabanalan. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ginagawa mong tama, kanya. So, anong ilalaban siya si Satanas? Wala siyang ilalaban, di ba? Ito po ay metal na pinagsama-sama. Pinaproteksyon na ng ating puso at ating mga organs. Yan ang breastplate. Actually, mahalaga yan eh. Pag tinamaan ang puso mo, pwede kang mamatay. Pag tinamaan ang vital organs, pwede kang mamatay. So, itong breastplate na ito makikita natin. Tayo po ay protektado sa pamamagitan ng katwiran na hindi pwedeng pasukin na namang maling akusasyon o threat o false charges na laban sa atin. Tingnan niyo yung mga noong unang panahon, halimbawa, doon sa aklat ng Apocalypse, bakit hindi nakuha ni Satanas yung mga laga? Hindi sila nakuha. Mas minabuti pa ng mga laga sila mamatay kaysa sumunod kay Satanas sa pamamagitan ng Roman Emperor. Ano ang kailang pananggalan? Ang kailang pananampalataya. Sinukat yung templo kanya at sakto yung templo. Anong ibig sabihin no? Sinukat ang kailang mga pananampalataya at saktong pananampalataya nila. So, sila'y pinatay, totoo yun. Pero sila'y tumindig sa totoo. Hindi sila nagpasakop laban kay Satanas. So, kapag tayo, pinapasok natin sa ating puso
ay ang katwiran ng Diyos, hindi tayo madali matuksungan niya. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, ano po? O Philippians chapter 4. Ano ang ilalagay natin sa ating kaisipan? Kapag wala tayong ginagawa, ito pa mapasok anumang mga bagay-bagay na pwede tayo matuksungan. Sa 4:9. Over 4:8. Kauli-ulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin yung mga bagay na ito kanya. Yun ang italagak natin sa kaisipan. Hindi tayo magagapin sa tanas. Ano pa ang protection natin? Yung sandalyas. Yung sapatos ng mga sundalo ngayon, so ulit, dahil ba yung environment na labanan kaysa sa panahon ng mga Romano? Isa kayo sandalyas eh. So ano ang kahalagaan ng sandalyas? Protection sa paa. Pagka sinuot ng Romano ang sandalyas niya, handa na siya makipaglaban. In other words, yun ibig sabihin. Kaya pag meron na siyang sapin sa paa, ready na siya lumaban. Kaya kung wala ka sapin sa paa, masasaktan ng paa mo. Masusugat ang paa mo. Di ba? So ito yung paghahanda ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan. So kailangan tayo palaging handa na gamitin ang Ebanghelyo, ikalat ang Ebanghelyo, ipagtagol ang Ebanghelyo, o iturong Ebanghelyo kanya. Dito sa 1 Peter chapter 3, verse 15. Ito yung sinulat ni Pedro, hindi para sa mga mangaral. Ito yung sinulat ni Pedro para sa atin lahat. Lahat ng alagad. May nagtatanong, sigurado may magtatanong sa atin. Sa verse 15, 1 Peter chapter 3, kundi sa inyong mga puso, ay pakabanalin nyo si Kristo bilang Panginoon. Ibig sabihin, kilalanin natin ang ating Panginoon, si Kristo. Lagi kayo maging handa, may pagtanggol sa bawat tao humingi sa inyo ng katwiran at tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yun ang isang pananggalang natin. Lagi tayong handa sa pagsagot ng sino mang taong nagtatanong kung anong ating pag-asa. So yun ay sandalyas. Ano pa makikita natin mga kapatid? Yung Roman shield. Yung Roman shield. Bago matamaan ang iyong breastplate, meron ka munang Roman shield. Ito yung major na panlaban. So ito yung full body shield. So ito yung malaki. Maaaring kahoy o namang matigas na bagay para maproteksyonan ang sundalo sa lahat ng weapon ng kaaway nila. Pag nakaganon sila eh. Kung nanonood kayo ng mga lumang pelikula, lumang digmaan, malalaki yan. Tapos nakatayo sila. Hindi ka pwede pumasok doon dahil matatag ang pagkahawak nila. Pagka namang ibalibag mo dyan, hindi sila mamamatay. Yun ang protection ng shield. Ano yung shield natin? Ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya, pinaglalaban natin sa namang atake ni Satanas, panglukso. Kung tayo natutukso, anong gagamitin mo? Ang salita ng Diyos, kanya. O tayo manalangin, kanya. Kung tayo nagdududa, anong ating pananggalang? Ang ating pananampalataya, nagaling sa salita ng Panginoon. Kung tayo natatakot, anong ating pananggalang? Ang ating pananampalataya, nagaling sa salita ng Panginoon. Kung tayo po ay nag-aalala, anong panlaban natin? Ang ating pananampalataya, nagaling sa salita ng Panginoon. Hindi galing sa ating kaisipan. Hindi natin kaya ang ating kaaway. Yun ang ating pananggalang. At yung helmet. Ito rin ay mahalaga dahil pinaproteksyon ng ating ulo. Walang helmet ang sundalo, madali siyang mamatay. Meron napanood na documentary sa, hindi naman National Geographic, Discovery Channel yata yun. Tinesting nila yung tatlong helmet na ginamit. Yung ginamit ng Hapon, ginamit ng Amerikano, ginamit ng mga German. Pinaril nila, kaya pinana nila. Ang pinakawalang kwenta ay yung helmet ng mga Hapon. Kahit pa na, pumapasok. Eh, lalo na ibala. Ang pinakamatibay ay helmet ng mga German.
Kahit barilin mo siya na hindi siya papasok. Bakit? Bakit ganun katibay yun? Eh siyempre, protection sa mga sundalo para hindi sila mamatay pag sila binaril. So ang helmet, pinaproteksyon na ng ulo ng isang sundalo. Sa atin, niyan ang ating kaisipan. Pagka tinamaan ng bahagi ng katawan ng sundalo, pwede pa siya mabuhay. Pero pag tinamaan sa ulo, mamamatay talaga yan. Mamamatay talaga yan. Ano ang ating helmet? Yun ang ating kaisipan. Anong kaisipan? Kaisipan na meron tayong katiyakan sa ating kaligtasan. Totoo na ang ating kaligtasan ay conditional. Totoo yun. Wala one save, always save sa mga naksulatan. Pero meron katiyakan ng ating kaligtasan. Dahil ito'y pinangako ng Diyos. Ang Diyos hindi maaaring magsinungaling. Anumang bagay na pinangako ng Diyos, kanyang gagawin. So meron tayong assurance na tayo maliligtas kung tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang ating helmet. Yan ang dahilan ba't di ka magbabago. Yan ang dahilan ba't di ka matatalo ano ang sasabihin ni Satanas. Dahil nakakatiyak ka na kung ikay susunod sa Diyos, ikay maliligtas. Ito po ang ating mababasa. For this reason, I also suffer these things. Si Pablo, isang apostol, siya po'y nagdusa ng mga bagay-bagay. Nevertheless, I am not ashamed, hindi siya nahihiya. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Mapagkakatiwala ng Diyos. Ako'y nakakatiyak na ibibigay niya sa akin yung pinagkatiwala ko sa Kanya sa uling araw Kanya. This is 2 Timothy chapter 4, nung malapit na mamatay si Apostle Paul, maswerte siya mga kapatid. Alam niya kung kailan siya mamamatay. Sinabi niya rito, malapit na akong mamatay. Kanya. Sa verse 6. Tungkol sa akin, ako'y binuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban, natapos ko na aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. So yun ang kanya pinagkatiwala sa ating Panginoon. Kaya't mula ngayon nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yun. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. So meron pa assurance. Ano namang ipasok sa atin, Satanas, sa ating kaisipan, yan din paniniwalaan niya. Dahil tayo nakakatiyak na tayo niligtas ng Panginoon sa pagdating niya. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng isang sundalong Romano, yung kanyang Roman sword. Kahit ikaw ay mayroong breastplate, meron kang helmet, meron kang shield, meron kang sitron, meron kang panyapak, kung wala kang sword, patay kang bata ka. Pwede ka pa rin mamatay. Wala kang panlaban eh. So ito ay kailang offensive weapon. Bilang depensa at bilang panlaban din eh. Ang ating sword ay ang salita ng Diyos. Ito ang panlaban natin, laban sa lahat. Ito yung ating offensive, defensive na panlaban. Ang salita po ng Diyos ay matalim na tabak. Kaya nga, maraming mga tao ayaw nila makinig sa salita ng Diyos. Dahil matatamaan sila kung sila may ginagawang taliwas sa kalooban ng Diyos. Matatamaan ka kaya masasaktan. Kuminsan, iba lang sinasabi ng mga aral, doon talagang kasalanan mo, pero nasasaktan ka pa rin. Yan ang purpose ng salita ng Diyos. Isipin natin, nung inaral sa atin ng Ebanghelyo sa kauna-unahang pagkakataon, di ba tayo nasaktan? Ang sinasabi ng Ebanghelyo, makasalanan ka rin niya. Kailangan kang humingi ng tawad sa Diyos. Kailangan kang patawan, hindi masakit yan. Ika'y naniniwala sa isang pananampalataya, wala nang ika'y pinakanak. At sasabihin na nakakasya, mali ang pananampalataya mo. Pero yun ang dapat marinig para ika'y maligtas. Dito sa Hebreo chapter 4 verse 12, ito ang instruksyon ng sumulat sa Hebreo. Sa aking opinion, si Apostol Pablo, pero walang katibayan. So dito po sa Ephesians chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay
So, hindi ito patay. Ito'y buhay. Mabisa. At higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Na tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Pag ikay buhay, hindi mo pwede paghiwalayin ng espiritu at kaluluwa. Kailangan ng espiritu ang ating kaluluwa para siya manatili sa isang katawang buhay. Pero ito'y kayang paghiwalayin ng salita ng Diyos. Kaya rin paghiwalayin ng salita ng Diyos kasukasuan at ang utak sa buto. Hindi mo pwede paghiwalayin joint at saka yung marrow. Pero kaya paghiwalayin kaya ng salita ng Diyos. At may kakayahang kuminala ng mga pag-iisip at nangangarin ng puso kanya. Ito isang hyperbole. Sinasabi lang sa atin gaano katalim ang salita ng Diyos. At ito ang panlaban sa kaaway. Dito sa Ephesians 6:17 sinasabi, at ang tabak na siyang salita ng Diyos. Ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Dito sa Revelation chapter 19. Sa 19 verse 1, sinabi ang salita niya. Ang logo, siya ng ating Panginoon. At ang Panginoon tinatawag na salita dahil siya nagpakilala ng katotohanan ng Diyos. Sa verse 15, now out of His mouth ng ating Panginoon goes a sharp sword that with it, it should strike the nations. Ano ang paghatol na gagamitin ng Panginoon laban sa mga bansa? Ang salita ng Diyos. Yun ang paraan niyang pagliligtas sa mga bansa. Yun din ang gagamitin niyang paghatol sa mga bansa kanya. And He Himself will rule them with a rod of iron. So tingnan niyo yung pamalo niya. Bakal. He Himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. So yung paghahatol niya na magbibigay ng kabaksikan ng Diyos. Ano gagamitin niya? Salita ng Diyos. And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse. And all the birds were filled with their flesh. Hindi tinitira. Ang pagkapi at paghatol ng Panginoon laban sa Roman Empire ay ang kanyang salita. Sa Matthew chapter 4 verse 4, ang ating Panginoon siya'y naguto at di siya kabayan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ang sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, kaya gawin mong bato, gawin mong tinapay yung mga bato, ito nga niya. Kaya gawin ng Panginoon yun. Pero hindi niya ginawa. But he answered and said, it is written, ano yun? Salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Right? At muli siya tinukso sa verse 7, she said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. As a verse 10, then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall not worship the Lord your God, and Him only you shall serve. So anong ginagamit? Ang salita ng Diyos. Yan ang ating tabak. Yan ang ating panlaban. So gusto nating makumbinsin ng ating mga kapitbahay, kailangan natin ang salita ng Diyos. Gusto natin labanan ng maling aral, kailangan natin ang salita ng Diyos. May isang mga aral, now, ironically, later on, ay nagturo ng maling aral, nung ako'y binata, tinanong ko siya. Ang dami ka akong maling doktrina na itinuturo. Paano malalaman sagutin ng lahat ng mga yan ka? Kailangan ba memorize lahat ng mga yan? Pwede rin kanya. Pero ang pinakamagandang paraan kanya ay alamin mo ang salita ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga maling turo ng mga tao kanya ay may sagot ang Panginoon. Totoo yun. Sa katagalan ng karanasan, ng pangangaral, panlaban sa maling aral, may sagot ang Panginoon sa bawat maling aral na itinuturo ng tao. At ang lahat ng maling turo ng tao, hindi bago yan. Yun ay mga maling, nauna pa mga panahon, itinuturo na yung mga maling aral niya. So ano panlaban niya? Ang salita ng Diyos. So yan ang makikita natin, mga kapatid. Dito tayo magtatapos. Yung lahat na sinasabing kasuotan ng mga Romano na ina-apply sa atin spiritually, yan ang salita ng Diyos. Yan ang ating pananggalan, yan ang ating panlaban. Laban sa anumang kaparaanan na ginagamit ni Satanas. Kaya kung hindi natin alam ang ating salita ng Diyos, magagapi tayo ni Satanas. Madali tayo magapi.
kung di natin alam ang salita ng Diyos. Kung alam natin ang salita ng Diyos, meron pa rin pag-asa, pero mas konti na makikita natin. So ito po ang ating Bible study sa araw na ito. Meron pa katutong yan, mga kapatid, pero ang susunod dyan, anong relasyon natin sa Diyos? Ito ang ating relasyon bilang mga alagad sa ating mga sarili. Pero later, makikita natin anong relasyon natin sa Diyos. Ang susunod natin pag-aaralan, ang Diyos ang mapapalayo at tayo palayo. Yun din po yung panglalarawan sa atin bilang alagad ng ating Panginoon. So tayo po pupunta na sa pangalang bahagi po ng ating pagsamba.